Higit pa doon, bumuntong hininga ito pagkway matiim siyang tinitigan. As I've said, I didn't force you. The moment you said yes means you agreed for me to do all this, right? Tumango-tango na lang siya. Siguro nga, ganito ang mga mayayaman. Kaya nilang bilhin pati ang kalayaan ng tao. Naputo lang kanilang pag-uusap nang dumating na ang waiter at inilapag na mga pagkain sa mesa. Nag-umpisa na silang kumain. Ngayon lang niya napagtanto na ito ang dahilan kung bakit noong mga panahong kasama niya sina R at May ay tinuturuan siya ng mga bagay-bagay. Ngayon ay naisip niya na ngayon na pala niya gagamitin ang mga iyon. Hindi pang karaniwang tao si Liam at kung wala siyang alam ay tiyak mukha siyang bobo. Pati ang pagkain sa ganitong mamahaling restaurant ay hindi niya alam. Sa ngayon ay kaya na niyang makipagsabayan kay Liam na kahit papaano ay hindi na siya ignorante. Kung titingnan ay para silang normal na sweet couple. Ang weirdo nga lang sa pakiramdam dahil paanong nagagawa ni Liam na maging sweet sa kanya samantalang hindi pa naman nila gaanong kilala ang isa't isa. Ganyan ka ba talaga katahimik? Tanong niya habang kumakain. Depende. Kapag tahimik ang kasama ko, tahimik din ako. Do you have anything to tell? Tanong nito sa kanya. Wala naman. Ikaw, baka gusto mong magkwento tungkol sa pamilya mo. Nasaan sila? Tsaka, wala ka bang girlfriend bago mo ako pinakasalan? Napahinto si Liam sa pagsubo at tumingin sa kanya. Biglang kumunot ang noo nito. You'll definitely meet them. And as for personal matters involving me, that's none of your business. You're just my wife. That's all. Napalunok siya. Ito na nga ba ang iniisip niya? Asawa lang siya sa paningin nito pero hindi sa pakiramdam. Hindi man banggitin ni Liam pero tila natuwa ito sa serbisyo ng hotel at sa pag-aasikaso na ibinibigay sa kanila. Halos lahat ng staff ng hotel ay Mrs. Fajardo ang tawag sa kanya. Kakaibang saya ang dulot sa kanya ng pangalang iyon. Ibig sabihin ay ipinaalam na ni Liam sa mga ito na siya ang asawa nito bago pa man sila pumunta. Mrs. Fajardo. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang iyon sa kanyang isipan. A name she never expected that would make her feel empowered. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas sila sa paligid ng hardin ng hotel at umupo sila sa upuang nakaharap sa Manila Bay. Napakaganda ng panahon, makulimlim at mahangin. Kaya naman na-enjoy niyang pagmasdan ang paligid. Napalinga siya sa tahimik na katabing si Liam. Marami sana siyang gustong itanong kaya lang baka magalit ito sa kanya. Kanina lang ay bakas ang pagkairita sa mukha nito nang tanungin niya kung may girlfriend ito. Nakasuot ito ng shade kaya naman hindi agad niya napansin na nakapikit ang mga mata nito habang nakaupo sila. Hinayaan na lang niya na manatili ito sa ganoong posisyon. Maya-maya ay humilig ang ulo nito sa kanyang balikat. Hinayaan na lang din niya. Hawak ang kanyang cellphone ay naisipan niyang kumuha ng litrato nila sa ganoong ayos. Ngumiti siya at pinundot na ang kamera. Tiningnan niya ang litrato. Bahagya siyang napangiti nang makita ang magandang kuha nila. Inulit pa niya ito sa ibang anggulo at tiningnan ulit iyon. Biglang napalis ang kanyang ngiti dahil hindi naman niya kilala kung sino ang nasa picture. Ni sarili niya ay hindi na niya kilala. Maya-maya lang ay nagising na ito pero tila muli itong inantok at inakbayan siya sabay inihilig sa dibdib nito. Halos hindi siya makagalaw dahil nakakulong na siya sa mga bisig nito. Nang sumapit na ang gabi ay kumain ulit sila. Pagkatapos ay niyaya na siya nitong pumunta sa kanilang suite. Hindi ba tayo babalik sa penthouse? Dito ba tayo matutulog? Tanong niya nang naglalakad sila patungo sa kanilang suite. First night natin ngayon kaya gusto ko ibang kwarto naman ang makikita ko. Ani ng lalaki. Tila may mga naghahabulang mga daga sa kanyang dibdib nang marinig iyon kay Liam. Binuksan ni Liam ang pintuan ng suite at bumungad sa kanya ang mga nagkalat na petals na mga bulaklak sa karpeted na sahig. May naririnig din siyang soft music. Sa dulong bahagi naman ay naroon ang maliit na mesa na may nakapatong na bouquet ng red roses at bucket of wine.
and dim lights na mas lalong nagbigay ng romantic ambience ng paligid. Hinawakan niya ang kanyang mukha dahil pakiramdam niya ay namumula ito. Hindi niya malaman kung kinikilig ba siya o ano. Tila napawi ang takot na nararamdaman niya para kay Liam. May ibinigay sa kanya si Liam. Nakalagay iyon sa paper bag na may mamahaling brand. For you. Ano ito? Alanganing kinuha niya ang paper bag. Buksan mo na. Binuksan nga ni Laika at nakita niya ang isang satin gown. Napakaikli niyon at hinding-hindi niya lubos maisip na magsusuot siya sa talambuhay niya ng ganoon. Umarko ang sulok ng mga labi ni Liam at kinindatan siya. Mas lalo lamang siyang namula. Tumalikod na si Liam at tinungo ang shower room. Nakikita ni Laika ang mamahaling alak na nasa mesa, subalit hindi niya iyon ginalaw. Bagkus ay kumuha siya ng beer in can na nasa fridge. Inumpisahan niyang inumin, baka sakaling mawala ang nararamdaman niyang kaba. Mabilis niyang naubos ang isa, kaya kumuha ulit siya ng isa pa. Muntik na niyang maibuga sa pagkagulat ang iniinom niya nang makita niya si Liam na lumabas sa shower room. Nakasuot lamang ito ng boxer shorts at bathrobe. Hinayaan itong nakabukas ang robe, kaya naman kitang-kita ang halos perpekto nitong katawan. Napalunok siya, kaya naman ay tila mas lalo siyang nauhaw sa kabila ng pagkaubos na niya ng isang beer. Napainom siya, ngunit mabilis na lumapit si Liam sa kanya at nakatingin sa isang basyo ng beer at isa pa niyang hawak na iniinom. You look so tense. Are you okay? Anito na bahagyang napakunot ang noo habang pinupunasan pa nito ang basang buhok. Asawa ko ba talaga ito? Napaangas siya habang nakatitig kay Liam, pero tila nahimas-himasan siya nang makipagtitigan nito sa kanya. Hindi pala niya kaya. Okay lang. Inangat ni Liam ang kanyang mukha. You're probably tired. Come, lie on the bed and... Ayoko. Mabilis niyang tugon. Agad siyang tumayo para takasan ang mga tingin ni Liam sa kanya. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang shower room. Umarko mga labi ni Liam habang pinagmamasdan siyang mabilis na tinungo ang shower room. Isinarado ni Laika ang pintuan ng shower room at huminga muna siya ng malalim. Wala na akong kawala, Diyos ko. Ano nang gagawin ko? Napatingin siya sa salamin at ilang minuto ring kinakausap ang sarili. Kaya mo yan, Laika. Mahinang usal niya. Narinig pa niya ang pagbukas ng TV ni Liam at ang pagbukas nito ng bote ng alak. Tila relax na relax lang si Liam, samantalang siya ay halos magtago na lang sa shower room at huwag nang lumabas pa. Hindi pa siya handa sa buhay may asawa. Ni hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend, kaya inosente pa siya pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mag-asawa. Binuksan niya ang shower at nagumpisa ng maligo. Hindi niya alam kung ilang minuto na siya sa loob ng shower at parang ayaw na niyang lumabas. Pero naisip niyang baka mainip na si Liam sa paghihintay sa kanya. Katukin na siya at sa pilitan nitong buksan ng pintuan ng shower room. Ganoon din ang kahihinatnan na lahat at magagalit pa ito sa kanya. Napatingin siya sa paper bag na binili ni Liam. Hindi niya alam kung bakit dinala pa niya ito papasok sa shower. Ayaw na sana niyang isuot iyon pero baka magalit si Liam. Mukhang mamahalin pa naman. Inilabas niya iyon sa paper bag at tiningnang maigi. Saka siya napailing. Isinuot na niya ang kanyang sleeping gown na halos kakapiranggot lang naman ang natatakpan. Partikular na ang kanyang dibdib at pang-ibabang saplot. Hindi niya kayang lumabas at magpakita kay Liam sa ganoong ayos, kung kaya't nagsuot ulit siya ng bathrobe bago lumabas. Sinadya talaga siguro ni Liam iyon para maganda siya sa paningin nito. Iniisip pa lang niyang nakatingin ito sa kanya, pinamumulahan na siya ng mukha. Dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan at nakita agad niyang nakasandal si Liam sa headboard ng kama habang nanonood ng TV. Subalit agad namang pinatay nito ang TV nang lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nito. Medyo nadismaya ang lalaki nang makita nitong nakasuot pa siya ng robe. Iniisip siguro nito na hindi niya sinuot ang binigay nitong sleepwear. Agad siyang nagtago sa ilalim ng kumot. Hey!
Are you hiding from me? Natatawang hinila nito ang kumot na nakatakip sa kanya. Napalunok siya at humigit ng malalim na hininga, tsaka humarap sa lalaki. Ano kasi? Inaantok na ako. Sagot niya sa mahinang boses. Mas lalong lumapit ito sa kanya, habang siya naman ay hindi makagalaw sa kanyang pagkakahiga. Inilagay nito ang braso sa kanya para sakupin siya. Napasinghap siya nang ilapit nito ang mukha nito sa kanya. He was intoxicatingly too close. His body heat warms her whole being. Ako? Hindi pa inaantok. Napalunok siya sa sinabi ng lalaki habang mapupungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Tinanggal nito ang kanyang robe at nakita nito ang suot niya. Tinangka niyang takpan pero pinigilan nito ang kanyang kamay. Wow, you look gorgeous, my love. Nakangiting sabi nito habang tinitingnan ang kanyang katawan. Pagkuway, ibinalik ang tingin nito sa kanyang mukha. Parang matutunaw siya sa kahihiyan. Masuyong hinaplos ng mga daliri nito ang kanyang mukha at labi. Liam, matulog na tayo. Ani ang nauutal at hindi makatitig ng diretso sa lalaki. Maybe later. Patuloy ang paghuplos nito sa kanyang mukha at nababakas niya ang pagkasabik sa mga mata nito. I'll never forget this day, my love. Finally, you're mine. He drew himself closer and lightly kissed her. Napapikit siya at dinamdam ang malambot na mga labi nito na sumasakop sa kanya. Nagtaka siya dahil tila nawala ang kaba na kanyang nararamdaman kanina at napalitan iyon ng pananabik. Pananabik nang ang mga labi nito ay mas lalong naging mainit at mapaghanap. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na tumutugon dito at parang ayaw na niyang matapos ang pag-isa ng kanilang mga labi. May tila mainit na pakiramdam na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao na tila umuudyok sa kanyang damhin at magpaubaya. Liam was surprisingly gentle. Walang nagawa si Laika kundi ang hayaan si Liam sa kanyang ginagawa. Hindi siya pwedeng tumanggi dahil asawa na niya ito. Isa pa, natatakot siyang suwayin si Liam dahil hindi niya alam kung ano pa ang kayang gawin nito sa kanya at sa pamilya niya. Stephanie, my love. Liam moaned. Natigilan si Laika at bumitiw sa mga labi ni Liam sa narinig niyang usal nito. Gusto niyang tanungin si Liam kung ano iyon, pero tila nalulunod siya sa sarap nang muli nitong angkinin ang kanyang mga labi. Otomatiko naman siyang napakunyapit sa batok nito. Nagpaubaya si Laika and they made love for the very first time and were out of breath. Tila hindi pa rin siya makapaniwala na ibinigay na niya ang kanyang sarili sa taong hindi pa niya lubos na kilala. Subalit wala siyang pinagsisisihan. Si Liam ang taong tumutulong sa kanya, kaya naman ay nararapat lang siguro na suklian niya ito. Nakatulog na si Liam habang nakayakap sa kanya, samantalang siya ay tila hindi pa dinadalaw ng antok. Iniisip pa rin niya ang binubulong nito sa kanya kanina. Parang narinig niya itong tinawag siyang babe, my love, at ang hindi malinaw sa kanya na tila isang pangalan na Stephanie. Dahan-dahan niyang tinanggal ang bisig nitong nakapulupot sa kanya. Pagkuway humarap siya sa lalaki. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha nito. Ngayon lang kasi niya mapagmamasdan ang lalaki na hindi nakatingin sa kanya. Naisip niya kung magiging mabait lang sa kanya si Liam, hindi naman siguro ito mahirap mahalin. Bukod sa taglay nitong kagwapuhan, mayaman pa ito. Pero iyon ang hindi niya maunawaan. May bahagi ng kanyang isipan na pinasusubalian ng mga katangiang iyon at humahantong ito sa isang malaking katanungan. Bakit? Kinaumagahan, ginising si Laika ng masuyong halik ni Liam at tinatanong siya, "Anong gusto mong kainin?" Ngumiti siya at sabik na pumili sa menu. Pagkatapos ay umorder na si Liam. Tahimik niyang pinagmamasdan ng asawa habang kausap nito sa telepono ang staff ng hotel. Lihim siyang napangiti. Kahit papaano ay panatag na siya ngayon. May bahagi ng kanyang puso na nararamdaman niya ang labis na kasiyahan dahil sa nangyari sa kanila kagabi ni Liam. Pakiramdam niya ay mas naging malapit na sila sa isa't isa. Pagkatapos nilang mag-almusal ay masaya silang umalis sa silid ng hotel.
Naisip niyang ganito pala ang pakiramdam ng may asawa. May nag-aalaga at tila lagi siyang espesyal saan man magpunta kapag kasama niya ito. Palagi niyang inaalala ang mga itinuro sa kanya ni R at May, bagay na malaking tulong sa kanya kapag kasama niya si Liam. Nang makarating sila sa penthouse ay naging abala na si Liam sa opisina nito na nasa penthouse mismo. Halos maghapon itong subsob sa trabaho at kinakatok lamang niya ito kapag kakain na. Kinabukasan ay medyo na late siya ng gising. Tumingin siya sa paligid. Wala na si Liam sa kanilang higaan. Nag-ayos muna siya ng sarili at agad na lumabas ng silid. "Good morning, babe." Masayang bati sa kanya ni Liam nang lumabas siya ng pintuan. Agad nanuot sa kanyang ilong ang mabangong amoy ng niluluto nito. Pinaghandaan na pala siya ng almusal nito at talaga namang nakakatakam ang amoy niyon. Napaawang ang bibig ni Laika. "Good morning." Lumapit siya sa nakabukas na mga braso nito at hinayaan siyang ihatid nito sa dining table. Nang matapos silang kumain ay gumayak na si Liam. Pupunta daw kasi ito sa opisina. Hindi pa niya alam kung anong negosyo mayroon si Liam, ni hindi nga ito nagkukwento tungkol sa trabaho. Kapag may kausap naman ito sa cellphone ay hindi naman niya maunawaan. Kung hindi kasi English ay ibang lengguwahe ang gamit nito. "Saan banda ang trabaho mo?" Tanong niya habang tinitingnan ang lalaki na nagsusuot ng necktie. "Malapit lang dito." Tugon nito na tumingin sa kanya. "Pwede ba akong sumama?" Hindi niya alam kung bakit na itanong niya iyon. Dati ay gusto niyang takasan si Liam, pero bakit ngayon ay gusto na niyang sumama? Ang gusto lang naman niya ay makakita ng bagong kapaligiran bukod sa ilang buwan niyang pamamalagi sa penthouse. Bahagyang umiti si Liam at hinawi ang hibla ng buhok na nakatabing sa kanyang magandang mukha. "Not now, Stephanie babe. I'll introduce you as my wife at the right time." Masuyo siya nitong kinintala ng halik sa noo. "Sino si Stephanie?" Pagtataka niya, hindi kasi ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong Stephanie, bagay na hindi naman niya pinapansin dati. Ngumiti lang ito sa kanya. "It's my personal endearment to you, babe." Kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong tawagin siya sa ibang pangalan. Tumango-tango na lang siya. Pero bago ito lumabas ng pintuan, ay hinapit siya nito sa bewang at masuyong hinalikan sa labi. Napapikit siya at kusang tumugon. Hindi niya akalain na ganito na siya kasabik na maramdaman muli ang halik nito. Humigpit ang pagkakahawak niya sa magkabilang braso ng lalaki, kaya mas lalo siya nitong inilapit at mahigpit na idinikit sa katawan nito. Lumakbay ang kanyang mga kamay patungo sa batok nito at nangunyapit siya dito. Halos kapusin siya sa paghinga nang bumitiw ang mga labi nito sa kanya. "See you later, Stephanie, my wife." Mabilis na pinatakpatakan siya nito ng halik sa noo, sa ilong at sa pisngi. Nang makaalis na si Liam ay inaral niya ang magluto ng mga putaheng paborito nito, partikular na ang pasta. Lahat ng kailangan niya ay nasa paligid lamang. Maging ang kanyang pinagkakaabalahang pagpipinta ay hindi niya akalaing ipabibili din ni Liam. Bago ang kanilang kasal ay nagpa-deliver si Liam ng mga kagamitan sa pagpipinta. Nalaman kasi nito na mahilig siyang magpinta. Subalit, mas gusto nito ang mag-aral siya, particular sa piano. Lumapit siya sa piano at kinapa ang keyboard. Sinubukan niyang tugtugin ang itinuro sa kanya ni Ara, pero hindi niya talaga makuha. Ayon kay Ara, iyon daw ang paborito ni Liam. Pero sisikapin niyang aralin para kay Liam kahit na nahihirapan siya. Maya-maya ay tinungo naman niya ang closet. Isinukat niya ang mga damit na naroon. Subalit karamihan ng mga pantalon at bestida ay mahahaba sa kanya. Naisip niyang baka iba ang sukat ng mga damit sa Manila kumpara sa probinsya. Nagtataka siya kung kanino dati ang mga damit dahil palagay niya ay nagamit na ang ilan sa mga ito. Nakalimutan niyang itanong iyon kay Liam. Basta ang sabi nito ay gamitin na niya ang mga gamit na naroon sa closet dahil sa kanya na lahat iyon. Puno ng kaligayahan ang ilang linggo nilang pagsasama. Muntik nang makalimutan ni Laika kung paano sila naging mag-asawa. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa sarili niyang fairy tale.
Ngunit alam niyang hindi ito permanente. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mabuting bagay ay nagtatapos. Hindi niya alam kung hanggang kailan. Ngunit may ilang bagay pa siyang hindi nagugustuhan sa kanilang pagsasama. At iyon ay ang siguraduhin nitong nakalak ang pintuan bago umalis. Bumalik siya sa realidad na hindi talaga asawa ang turing sa kanya ni Liam, kundi tila isang bagay na pag-aari lamang. Nakakulong siya sa malawak at magarang penthouse at wala siyang karapatang lumabas kung hindi kasama si Liam. Napaluha siya. Gustuhin man niyang humingi ng tulong sa kanyang pamilya pero hindi pwede. Dahil alam niyang walang kakayahan ng mga ito para iligtas siya. Ilalagay lang niya sa panganib ang buhay ng mga ito kapag sinuway niya si Liam. Ilang araw nang halos paulit-ulit lang ang routine ni Laika sa loob ng penthouse. Sa tuwing aalis si Liam ay kung ano-ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Gabi na rin ito madalas umuwi. Pinakamaaga na ang 7:00 ng gabi na uwi nito. Napatingin siya sa opisina ni Liam. Nakatabi lang halos ng silid nila. Maraming silid ang penthouse at isa doon ang silid na kanyang tinutulugan noong hindi pa sila kinakasal. Ang opisina ni Liam ang isa sa mga silid na madalas ay nakalak at pinagbabawalan siyang pumasok doon. Kaya naman ay mas lalo siyang na-curious na makita ang silid. Lumapit siya at pinihit ang seradura sa pagbabaka sakaling nakabukas ito. Napasinghap siya nang hindi ito nakalak. Saglit na datigilan siya at inisip kung papasok ba siya o hindi. Wala naman siyang gagalawin o kukunin sa mga gamit nito kung sakaling gusto lang niyang makita. Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanya ang napaka-eleganting opisina nito. Lumapit siya sa mesa at nakita niya ang makalat na mga papeles nito. Subalit hindi niya pinagtangka ang galawin iyon. Naagaw ang kanyang pansin ng picture frame na nakapatong sa mesa nito. Litrato ito na isang babae. Napakunot ang kanyang noo at hindi niya namalayang kinuha na niya ito para mas matitigan ang malapitan. Kinabahan siya at biglang sumagi ang ilang katanungan sa kanyang isipan kung bakit tila kahawig niya ang babaeng nasa litrato. Sino ang babaeng ito at ano ang relasyon niya kay Liam? Parang may tumarak na patalim sa kanyang puso. Bakit may kung anong kirot siyang nararamdaman? Para saan iyon? Napatingin siya sa dingding at bumulaga sa kanya ang isa pang malaking litrato ni Liam at ng babaeng nasa frame na hawak-hawak niya. Napalunok siya. Sa unang tingin pa lang niya ay alam na niyang may relasyon ng mga ito dahil sweet na sweet ito sa litrato. Nakayakap mula sa likod si Liam habang nakadikit ang pisngi nito sa babae. Nakangiti pareho ang dalawa. Sa ilang buwan na pagsasama nila ni Liam ay hindi pa niya ito nakitang ngumiti na kagaya ng nakikita niya sa litrato. Medyo nagkaroon sa kanya ng linaw ang lahat. Isa lang ang gusto niyang malaman, kung kaano-ano ba ni Liam ang babaeng nasa litrato. Bigla siyang napalingon nang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanyang harapan si Liam. Liam! Gulat na nasambit niya kasabay ng pagdula sa kamay niya ng hawak na picture frame. Matalim ang mga tingin nitong ipinukol sa kanya. Otomatikong napatingin ito sa bumagsak at nabasag na frame. What are you doing here? Malamig na tanong ni Liam habang papalapit sa kanya. Ano kasi? Nakabukas ang pinto kaya pumasok ako. Nauutal na sagot niya sabay pulot sa nabasag na picture frame. Didn't I instruct you not to enter here? But still, you disobeyed. Galit na sabi ni Liam. Ngayon lang niya nakita na ganito kagalit ang lalaki sa kanya. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang makita ang tunay na pag-uugali nito. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Paumanhin niya. Sorry, can fix what you have broken. Get out of here. Now! Malakas na boses na sabi nito. Napatunayan niya na wala pala talaga siyang karapatan sa anumang pag-aari ni Liam. Ultimo papel. Subalit, iba ang sinisigaw ng kanyang puso at isipan. Asawa na niya ito, kahit kasal na sila kaya hindi naman siguro masamang mag-usisa tungkol sa personal na buhay nito. Sino ang babaeng ito?
Pinulot niya ang nabasag na picture frame. I said, get out of here! Hindi ako lalabas hanggat hindi mo nililinaw ang lahat sa akin, Liam. Sino ang babaeng ito? Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob para tanungin ang lalaki. Nakita niya ang pagdilim lalo ng mukha nito. Do I owe you an explanation, ha? Hindi naman siguro masamang magtanong. Asawa mo ko. Giit niya. Yes, but you're just my wife. Tumalikod ito sa kanya at humarap sa glass wall. She's Stephanie at kaya ka narito dahil sa kanya. Muli itong humarap sa kanya tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin? We're about to get married but she's gone and I can't accept her sudden death. Nag-umpisang gumalalgal ang boss nito. Hindi makapaniwala si Laika mula sa narinig kay Liam. So, kaya mo ko tinulungan at pinaratoke dahil sa kanya? Tumingin lang ito sa kanya ng diretso. Yes! Malamig na tugon nito. Napailing si Laika sa katotohanang ipinamukha sa kanya ng asawa. Pero magkaiba kami. Tingnan mo, hindi naman kami magkamukha. Magkahawig lang kami. Hindi ka naging matagumpay, Liam. It's because of John. Siya ang humadlang sa akin na gawin ang gusto ko para sa iyo. Si John? Ano naman ang kinalaman niya dito? Pagtataka niya sa pagkakadawit ng pangalan ni John. Kung hindi niya ako pinigilan na gawin ang full transformation sa iyo, di sana ngayon buhay na si Stephanie. Umigting ang mga panga nito. Ito na ang kasagutan ng lahat ng kanyang mga katanungan dati. Umasa siya na mamahalin siya ni Liam bilang siya, pero hindi pala dahil may lihim na plano pala ito sa kanyang pagkatao. Dahil ba ganito lang ako? Kaya naisip mo na pwede mo akong baguhin kung anong gusto mo? Ha, Liam? Bubuhayin mo ang isang patay sa katauhan ko? Hindi ako papayag. Ayoko. Hindi ako si Stephanie. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Yes, you are. You're mine now and you will bear my child whether you like it or not. Bitiwan mo ako. Nababaliw ka na ba? Kahit kailan, hindi na mabubuhay ang isang patay. Hindi ako si Stephanie. Ako si Laika. Naintindihan mo ba, ha? Lalong dumilim ang mukha nito. Enough! Get out of here! Malakas na naitulak siya nito dahil gusto na siyang palabasin. Hindi niya napaghandaan iyon kaya hindi niya nabalanse ang kanyang mga paa at sumubsob siya sa sahig. At dahil hawak-hawak niya ang basag na frame ay nasugatan siya nito. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang mga palad at nang tingnan niya ito ay nakita niya ang sariwang dugo na umaagos dito. Tila nahimas-himasan si Liam nang makitang duguan ang kanyang kamay. Oh my! What have I done? Agad itong lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang palad na may sugat. Oh, I'm so sorry babe. Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. Agad siya nitong pinangko at inilapag sa di kalayo ang sala para paupuin. Kumuha ito ng tissue at tarantang pinunasan ang kanyang kamay. Matapos mapunasan ang kanyang sugat ay agad na kinuha nito ang first aid kit. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang nilalapatan ng gamot ang sugat niya. Hindi ko sinasadya. Sorry na. Matiim na tumingin ito sa kanyang mga mata. Punong-puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Isa lang ang alam niya. Natatakot na siya kay Liam dahil sa nakita niya kanina. Para itong wala sa katinuan kung magalit. Kung tutuusin, picture frame lang ang pinag-aawayan nila na nauwi sa pagkabunyag ng mga sekreto at totoong motibo nito sa kanya. Natakot ka ba sa akin, ha? Malumanay na tanong nito sa kanya nang bahagya siyang napayuko. Hinawakan siya nito sa baba upang iangat ang kanyang mukha. Ngunit inilihis niya ito at napayuko na lamang. Gusto ko nang matulog. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Tumangu-tangulang ang lalaki at inalalayan siya papunta sa kanilang silid. May inihanda siyang pagkain sa asawa pero hindi niya ito magawang saluhan sa pagkain. Nakatalikod siya dito habang nakahiga sila sa kama pareho. May niluto akong pagkain sa kusina.
Sabihin mo lang kung hindi ka kakain para maligpit ko na, sabi niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sabay bangon sa pagkakahiga. Lumabas ito ng kwarto na sinundan lang ni Laika ng tingin. Halos 2 oras din itong nasa labas at pagpasok nito muli sa silid ay nangangamoy alak na ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Laika para magluto sana ng almusal. Pero mas nauna pa palang gumising sa kanya si Liam. Lumabas siya ng kwarto at hinanap ang lalaki pero mukhang nakaalis na ito. Tumingin siya sa dining table at nakita niyang may nakahanda ng pagkain. Gusto niyang matuwa dahil ipinagluto siya ni Liam. Pero alam niyang ginagawa lang iyon ng lalaki dahil sa pagtatalo na nangyari sa pagitan nila kagabi. Nakita niya ang isang puting envelope na nakapatong sa mesa, malapit sa nakatakip na pagkain. Binuksan niya iyon at nakita niya ang resibo ng perang pinadala sa kanyang pamilya. Binasa niya ang note nito sa labas ng sobre. "I've already sent this to your family. You can call them now." Napangiti siya ng mapait. Malaking halaga iyon para sa pamilya niya, kapalit ng kanyang kalayaan. Parang tutulo na naman ang kanyang luha. Ayaw na niyang magalit pa sa kanya, si Liam, kaya gagawin na lang niya ang tungkulin niya ayon sa kanilang napagkasunduan. Bibigyan niya ng anak si Liam at pagkatapos ay baka sakaling payagan na siyang makauwi nito sa kanyang pamilya. Pero paano naman niya gagawin iyon? Maaatim ba niyang iwanan ang sariling anak sa poder ni Liam kung sakali? Kagabi lang ay muli siya nitong inangkin. Halos gabi-gabi na ginagawa ni Liam sa kanya iyon. Noong hindi pa niya alam ang motibo nito ay tila kinikilig pa siya. Pero ngayong nalaman na niya ay nasasaktan ang kanyang kalooban. Nasasaktan siya dahil ginawa lang siyang panakipbutas ni Liam para buhayin sa katauhan niya si Stephanie. Inaamin niyang nahulog na ang loob niya sa asawa at minsan na ding sumagi sa kanyang isipan ang pangarap na magiging masaya silang pamilya. Pero hindi pala magkakatotoo iyon. Hindi na iniisip ni Laika na tumakas dahil alam naman niya na hindi ganoon kadaling takasan si Liam. Subalit kung may pagkakataon siyang tumakas, bakit nga ba hindi? Nakita niyang nakaawang ang main door kaya nagmadali siyang lumapit. Kapag nakalabas na siya ay pwede na siyang sumakay sa elevator na malapit lamang sa may swimming pool. Nagtaka siya dahil ngayon lang nakalimutan ni Liam na ilock ang main door. Pero bigla siyang nagulat nang bumukas ang pintuan at pumasok ang magkasamang babae at lalaki. "You left the door open, Liam." Napaanga ang dalawa na tila nakakita ng multo nang makita siya. Stephanie? This is impossible. Patay na si Stephanie." Anang ginang na tila natakot. "Hindi siya si Stephanie. Look at her." Anang Ginoo. "Then, who are you?" Tarantang tanong ng ginang. What are you doing here? And where is Liam?" Hindi siya hiniyaang makapagsalita ng babae, bagkus ay tuloy-tuloy ito sa pagsasalita. Tumikhim ang lalaking kasama na sa tingin niya ay nasa mid-50s. Pinakalma nito ang kasamang ginang. "Iha, who are you? And where is my son, Liam?" Mahinahong tanong ng lalaki at tinulungang makaupo ang ginang sa sofa. Bigla na lang naisip ni Laika na baka ito nga ang mga magulang ni Liam. "Umalis po si Liam, pumunta sa opisina. She's my wife, Dad. What are you doing here?" Nagulat si Laika nang biglang tumambad si Liam sa may pintuan. Akala niya ay umalis ito. Mabuti na lang at hindi niya tinangkang lumabas. Isinarado ni Liam ang pintuan at lumapit ito sa kanya. Sabay, hapit siya nito sa kanyang bewang. Umupo sila sa sofa kaharap ng 2 bisita. "Babe, meet my parents, Andrew and Minerva Fajardo." Pakilala nito sa mga magulang. "Mom, Dad, this is Laika." Napalitan ng pamumula mga mukha nitong namutla na makita siya kanina. Parang gusto na niyang magtago dahil masama ang tingin sa kanya ng mga ito, lalo na ang ginang. "So, it is true. You married the mysterious lady at the masquerade ball?"
Maotoridad na tanong ng ama habang nakapamewang. Sa tono pa lang ng pananalita nito, alam na niyang itinago talaga ni Liam ang tungkol sa kanilang kasal. I'm planning to tell you, Dad. Naunahan niyo lang ako. Isa pa, hindi man lang kayo nagpasabi na pupunta pala kayo. We don't need to tell you. Pupuntahan ka namin kung kailan namin gusto. I can't believe this. Inis na sabi ni Minerva. Noon pa man ay walang nagugustuhang babae ang mga ito para kay Liam. Kahit si Stephanie, na kilalang personalidad at nagmula sa mayamang pamilya, ay mukhang hindi pa rin pasado sa panlasa ng mga ito. Masyadong mataas ang standard ng mga magulang ni Liam sa pagpili ng mapapangasawa nito. Kaya naman, hindi na pinag-aksayan pa ni Liam na sabihin pa sa mga magulang ang pagpapakasal nila ni Laika. Mag-usap nga tayo, Liam, ani ng ama. Yes, Dad. Let's go out for lunch. I don't want to starve my wife. Walang nagawa ang mag-asawa, kundi ang sumunod sa mungkahi ni Liam na sa labas na lang kumain. Pumunta sila sa isang Italian restaurant na nasa tapat lang ng condominium nito. Nang makapasok sila sa restaurant ay iginiya sila ng staff sa malaking mesa. Hindi pa rin binibitawan ni Liam ang kamay ni Laika hanggang sa makaupo sila. We kept hearing rumors about your wedding. We had to come find out ourselves if it's true. You didn't even bother to consult us nor invite us. Ani ng ama na halatang pinipigil na huwag tumaas ang boses dahil maraming makakarinig. Lumapit naman ang waiter at nag-umpisang kunin ang kanilang order. Hindi muna sinagot ni Liam ang ama habang nasa harapan pa nila ang staff, bagkus ay pumili ito sa menu na kanilang kakainin. Hindi mapakali si Laika sa kanyang kinauupuan. Pakiramdam niya ay magagalit ang mga ito kay Liam at syempre hindi siya ligtas sa mga itatanong nito. Kinakabahan siya kung ano ang kanyang sasabihin. Sasabihin ba niyang totoo o hindi? Nang umalis na ang staff ay muling tinanong si Liam ng ama. Napabuntong hininga lang si Liam at sumagot. You were both busy. Biglang tila umusok sa galit ang ina ni Liam habang ang ama naman ay napapailing lang. Naisip ni Laika na matalino talaga si Liam at naisip pa nitong dalhin sa public ang mga magulang para hindi makapag-iskandalo. Dahil kung doon lang siguro sila sa penthouse ay baka kung ano na ang mga nasabi ng mga ito lalo na sa kanya. Well, you're man enough to decide on your own, Liam. Let's discuss about the updates. Ani ng ama na hindi man lang tinapunan ng pansin si Laika. Sa sandaling kumakain sila ay tungkol sa negosyo lang ang pinag-uusapan ng mag-ama. Samantalang ang ina ni Liam ay naging tahimik at tila hindi mapakali. Ni hindi nito magawang ngumiti pero matatalim na tingin ang ipinupukol nito kay Laika. Pupunta muna ako sa ladies room. Paalam niya kay Liam. Tumangulang si Liam at binitiwan ang kanyang kamay. Sure babe. Tumayo si Laika at iniwan na seryosong pag-uusap ng mag-ama tungkol sa mga negosyo. Nang lumabas siya sa cubicle para maghugas ng kamay, ay naroon na rin si Minerva sa loob ng ladies room. So, your name's Laika? Tanong nito na tila mapanghusga. Yes, madam. Maikling tugon niya. Tell me. Binuksan ni Minerva ang kanyang bag at kinuha ang mamahaling lipstick at naglagay sa labi. Ni hindi siya nito tinitingnan. Where and how did you meet my son? Sa kalsada po kami, unang nagkita. Muntik na kasi niya ako masagasaan noon. I mean, mahabang istorya po madam. Kinuha ni Laika ang panyo sa kanyang bulsa at nagpuna sa kamay. Sarkastikong ngumiti ang ginang pagkuway tumingin sa kanya. I don't care kung mahabang istorya. All I want is to know where you came from. Tumaas ang kilay nito. Taga Bicol po ako. Mabait po ang anak ninyo madam. Tinulungan niya ako noong maaksidente ako. Pero ang lahat ng iyon ay may bayad. Oh, napataas ng kilay si Minerva. And what's that? Bayad? Kagaya ng kailangan ko siyang pakasalan. Naningkit ang mga mata ni Minerva na tila hindi makapaniwala pagkuway sarkastikong ngumiti. Napahawak si Laika sa gilid ng lababo para suportahan ang kanyang mga tuhod
na nangangatog na. How dare you imply that my son forced you? Ikaw pa talaga ang hahabulin ng anak ko? Napabuga ito ng hangin at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa habang nakapamewang ito. Pero iyon po ang totoo, madam. Kung di ko pa alam, I'd say you probably seduced him or worse. Umiling ang ginang. You are blackmailing him. Hindi po yun totoo. Siya pa nga po ang nagbabanta sa akin. Depensa ni Laika sa sarili. Padabog na isinara ni Minerva ang kanyang mamahaling bag. You may have fooled my son, but you will never trick me. You will never be part of my family. Tandaan mo yan, Laika. Kaya kung ako sa'yo, babalik na ako sa pinanggalingan ko. Baka mamulat na si Liam sa kanyang kabaliwan. Kaya habang maaga pa, hiwalayan mo na ang anak ko dahil hindi kita patatahimikin. Mariing sabi nito. Mabilis na lumabas si Minerva at malakas na isinarado nito ang pintuan ng ladies' room. Halos hindi makakilos si Laika sa kanyang kinatatayuan. Tila nawala lahat ang kinain niya kanina dahil ramdam niya ang pangangatog at panghihina ng kanyang mga kalamnan. Inayos ni Laika ang sarili para lumabas na ng ladies' room at bumalik na sa mesa ni Liam. Ang tagal mo naman, babe. Ani Liam na hinapit nito ang kanyang bewang at mas inilapit pa siya nito sa kanya. Tahimik lang na nakikinig si Laika sa boring na pinag-uusapan ng mag-ama nang biglang magsalita si Minerva. Anak, I know you're old enough to marry anyone you want, but can you at least tell us that you both signed up a prenup? Napatingin si Laika kay Liam. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng prenup. Umiling lang si Liam at napangiti. Hindi na kailangan, Mom. We both have equal rights on all of our properties. Uminom si Liam ng juice at nagpatuloy. What she owns, I own. What I own, she owns. Tila nalaglag ang panga ni Andrew sa narinig. Matalino si Liam pero hindi akalain ni Andrew na ganito kabobo ang anak pagdating sa babae. Napalunok si Laika nang tingnan siya ni Andrew na parang hinuhusgahan agad ang kanyang pagkatao. Samantalang si Minerva naman ay napahawak sa dibdib at namutla. Oh God! No! That can't be! Ang tanging namanggit ni Minerva at nawalan nito ng malay. Noon pa man ay pihika na ang mga ito sa pagpili ng mapapangasawa ng kanilang anak dahil ayaw nitong may makahati sa kayamanan. At ngayon ay basta na lang ibibigay ni Liam ang karapatang iyon kay Laika na isang sampid, walang pinag-aralan at hindi alam kung anong klaseng estado ng pamilya mayroon. Ma'am! Agad na nilapitan ni Liam ang ina. Nagpuntahan naman agad sa kanilang mesa mga staff dahil agaw pansin sila. Nagpatawag ito ng paramedics. Mom, are you okay? Hindi mapakali si Liam at nag-aalala ito. Marahil ay siya ang naging dahilan para atakihin ng ganito ang kanyang ina. Ganito na lang ba palagi? Siya na lang ba palagi ang magiging dahilan para masaktan ang mga mahal niya? Agad na dinala nila si Minerva sa ospital. Na maging maayos na ang kondisyon nito ay pinauwi na ni Andrew, sina Laika at Liam. Nang pauwi na sila papuntang penthouse ay walang kibo si Liam habang lulan sila ng sasakyang minamaneho ni Dan. Ni hindi na tinangka ni Laika na magtanong pa dito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May sarili din siyang problema at kalbaryo at iyon ay ang makulong sa piling ni Liam habang buhay. Mula nang atakihin ng ina ni Liam ay napansin ni Laika na palagi na lang naiinis ang lalaki at madalas ay sinisisi nito ang sarili sa mga bagay-bagay. Isang araw ay tumutugtog si Liam ng piano at inaasahan siguro nitong magugustuhan niya. Subalit, hindi niya ito pinansin o binigyan man lang ng compliment, bagay na ikinainis ng lalaki. Parang batang nagtampo si Liam na nagmukmuk maghapon dahil lang sa hindi niya pagpansin dito. Naisip niyang asarin na lang kaya niya ang lalaki nang makaganti siya sa mga paghihigpit nito sa kanya. Kaya lang, naisip niya na baka magalit ito ng gusto. Kinabukasan ay sinabi ni Liam na bibisita sila sa mansyon ng mga magulang. Bagamat natatakot si Laika sa maaaring mangyari.
pero wala naman siyang magagawa. Isa pa, naisip niyang hindi naman siguro siya pababayaang awayin ng mga magulang nito kung sakali. Baka magalit sa akin ang mami mo, sabi niya. Mom is sick, pero mas iniisip mo pa talagang magagalit siya sa'yo? Inis na tura nito. Tumango na lang siya. Ano naman ang sasabihin niya? Kapag sinabi nitong sumama siya, dapat ay sumama siya. Sa kabilang banda, excited si Laika na makalabas ng penthouse. Nakatanaw lang siya sa bintana ng kotse nang matanaw niya ang isang billboard ng ice cream kaya parang natakam siya. Wow, ang sarap siguro nun. Wala sa loob na usal niya. Nagpatuloy sila sa pagbagtas ng kahabaan ng expressway. Maya-maya ay nagsalita si Liam. Itigil mo dyan sa gasoline station, Dan. Anito. Pero sir, naka-full tank po tayo. Tugon ni Dan. Basta, iparada mo. Bababa kami. Utos ni Liam. Walang nagawa si Dan kundi ang iparada ang sasakyan sa tapat ng isang convenience store na nasa gasoline station. Hindi alam ni Laika kung anong bibilhin nila sa convenience store. Basta sinabi nitong bumaba siya dahil may bibilhin sila. Hawak-hawak nito ang kanyang kamay habang dumiretso sila sa isang malaking freezer ng ice cream. Here babe, your favorite mango ice cream. Ibinigay sa kanya ni Liam ang ice cream. Medyo may kalakihan iyon at sa palagay niya ay kasya sa 3 tao iyon kaya siguradong hindi niya mauubos. Nadismaya siya dahil hindi iyon ang kanyang paborito. Kung hindi, chocolate flavor. Take it and eat. It will melt soon. Binuksan ni Liam ang ice cream at pinahawak sa kanya ang maliit na kutsara. Napatingin siya sa lalaki. Hindi niya akalain na may kabaitan din ito minsan kahit madalas ay mainit ang ulo. Thank you, sambit niya. Nakasunod siya kay Liam habang binabayaran na nito sa counter ang pinagsasaluhan nilang ice cream. Nasa kotse na sila ng mga lahati ng ice cream. Naramdaman ni Laika ang pangngati ng kanyang lalamunan. Naalala niyang may allergy pala siya sa mangga. Agad niyang kinuha ang bottled water at uminom. Napatingin sa kanya si Liam nang sunod-sunod na ang pag-ubo niya. What happened? Tila naninikip na ang kanyang lalamunan nang mag-umpisang mag-alala si Liam. Allergy pala ako sa mangga, ang nasabi niya. What? Ba't hindi mo sinabi? Binuksan nito ang bintana at agad na kinuha ang kinakain niyang ice cream. Itinapon iyon sa malapit na basurahan na nadaanan nila. You okay? Tanong nitong muli na tila hindi mapakali. Ang kati ng lalamunan ko eh, sabi niya. Agad na inutusan ni Liam si Dan na huminto sa pinakamalapit na ospital na madadaanan nila. Pagdating nila sa ospital ay agad na tinurukan si Laika ng gamot sa allergy upang mawala agad ang paninikip ng lalamunan nito at ang pangangati ng kanyang balat. Nang makalabas sila sa emergency ay nagtuloy na sila patungo sa mansyon ng mga Fajardo. You scared me, ani Liam habang nasa sasakyan sila. Tila napakasarap sa kanyang pandinig iyon, subalit alam niyang hindi para sa kanya ang pag-aalalang iyon kundi para kay Stephanie. Kung hindi nito binubuhay si Stephanie sa pagkatao niya, malamang ay hindi nito gagawin ang mga bagay na iyon. Ni ang bigyan siya ng pansin ay hindi mangyayari kung siya si Laika. Dapat ba niyang ipagpasalamat na naging kahawig niya si Stephanie? Pero pakiramdam niya, ang kanyang magandang mukha ay tila naging sumpa para sa kanya. Hindi mo naman kasi ako tinanong kung gusto ko iyon, basta mo nalang pinakain sa akin. Katwiran niya. Wala ka bang bibig para hindi ka makapagsalita? Eh sayang naman kasi, nabuksan mo na. Giit pa niya. Sayang? Look at you. You almost choke. I can buy a ton of ice cream or even an ice cream shop. Inis na sabi nito. Pwede ba? Huwag kang Ingles ng Ingles. Pwede namang kausapin mo ko ng Tagalog. Tsaka alam ko naman kung bakit mango flavor ang pinili mo. Dahil iyon ang favorite ni Stephanie mo, di ba? Inis na tura niya. Biglang napatingin si Dan sa kanila sa rearview mirror nang sabihin niya iyon. Nag-iba na naman ang aura ni Liam sa narinig. He can look really scary when he's mad. Pagdating nila sa mansyon ay natulala si Laika, hindi lang sa ganda ng bahay,
kundi sa laki nito. Hindi lamang ito simpleng bahay, kundi isa itong malaking mansyon. Ang Fajardo Mansion ay nakatayo sa tuktok ng isang maliit na burol na napapaligiran ng malawak na hardin. Mistulang isang modern palace ng mga Espanyol ang istruktura nito. Hinayaan ni Laika si Dan na pagbuksan siya ng pinto ng kotse at lumabas para makita ang buong tanawin ng mansyon. Nakaramdam siya ng mahinang simoy ng hangin. Sa wakas ay nakalanghap siya ng sariwang hangin. Lihim siyang napangiti habang pinagmamasdan ng mga bulaklak sa paligid. Hawak-hawak siya sa kamay ni Liam habang papasok na sila sa loob. Binati naman at sinalubong pa sila ng ilang staff ng mansyon. Isa na doon, si Susan na siyang mayordoma na sa tansya niya ay nasa early 60s. Nakangiti ito sa kanila at tila tuwang-tuwa na nakita si Liam na tinawag pa nitong senyorito. Ano pong gusto niyong dinner mamaya, senyorito? Senyorita? Masayang tanong ni Susan pagkuway tumingin sa kanya. Ngumiti lang siya at akmang sasagot siya nang magsalita si Liam. Nandito na ba si John, Manang? Tanong ni Liam na hindi pinansin ang tanong ni Susan kanina. Opo, senyorito. Hindi na hinintay ni Liam na matapos ang sagot ni Susan, bagkus ay tumungo na sila sa loob. Liam, teka. Hinila niya ang asawa para pigilan. Napalingon sa kanya si Liam. Why? Kinakabahan ako. Pwedeng, teka lang. Dito muna tayo kahit sandali lang. Natingin siya sa paligid. I need to talk to John. Kung gusto mo, magpaiwan ka muna dito. Pasasamahan kita kay Manang Susan. Ani ng lalaki. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tatakas. Gusto ko lang makita ang paligid. Aniya. Even if you do, palagay mo makakalabas ka? I told the guard not to let you out without my consent. Tila nalaglag ang panga niya. Hindi pala talaga niya matatakasan ng asawa kahit anong gawin niya. Pero hindi naman niya gagawin iyon sa ngayon. Punta lang ako sa terrace. Bumaling ito kay Susan. Manang Susan, ihatid mo na lang si Stephanie sa loob. Pupuntahan ko lang si John. Opo, senyorito. Ako na po ang bahala. Ibig sabihin, ganoon kalaki ang loob ng mansyon para ihatid pa siya ni Susan. Kung sa bagay, unang punta pa lang niya, ito at pihadong hindi talaga niya alam. Ang totoo, nag-aalinlangan siyang pumasok dahil alam niyang makikita na naman niya ang mga magulang nito. Senyorita, pasensya na ha, pero napansin ko lang, kamukha mo ang dating nobya na senyorito at nagkataon pang parehas kayo ng pangalan. Pansin ni Susan. Nag-alangan siyang sumagot pero malalaman din naman niya kaya hindi naman siguro masama kung sasabihin niya ang totoo. Isa pa, parang magaan ang loob niya kay Susan. Kasing edad ito, halos, ng kanyang lola. Pwede ko po ba kayong tawaging Nay Susan? Abay opo naman, senyorita. Tuwang-tuwa na tugon nito. Pero nakakahiya naman po. Ayos lang po, Nay Susan. Pero naiilang ako na tinatawag mo ako senyorita. Ang totoo niyan, hindi ko rin akalain na kamukha ko ang yumaon niyang nobya. Pero hindi Stephanie ang pangalan ko kundi Laika. Sabi niya. Natutok ni Susan ang kanyang bibig. Pero, bakit tinatawag ka ni senyorito ni Stephanie? Sabi nito na agad namang binawi. Nagkamali lang siguro si senyorito. Magkahawig kasi kayo ni senyorita Stephanie. Hindi, Nay Susan. Iyon talaga ang tawag niya sa akin noon pa man. Tila hirap na pinaniwalaan ni Susan ang mga sinabi ni Laika. Pero hindi na lang nito pinansin at iniba nila ang usapan. Saglit na pinasyal siya ni Susan sa hardin. Noon pa man ay tuwang-tuwa na siya sa mga bulaklak. Para kasing nakikita niya ang malawak nilang flower farm noon na naibenta lang sa maliit na halaga dahil sa kanyang pag-abroad sana. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Laika at Liam si Minerva na nasa silid lang nito. Nag-alangang pumasok si Laika. Baka kapag nakita siya ng ginang ay mas lalong sumama ang pakiramdam nito. Pero mapilit si Liam kaya sumama na lamang siya. Mabuti at hindi naman nagulat ang ginang. Sa tingin ni Laika ay maayos naman ang lagay nito taliwas sa inaasahan nila ni Liam. Itong mga nakarang araw kasi ay hindi mapakali si Liam kaya naisipan nitong bisitahin ang ina.
Mom, hindi ka daw lumalabas ng kwarto mo. Ani Liam na lumapit sa ina na alalang-alala. Hindi niya akalain na malambot pala ang puso ni Liam pagdating sa pamilya. Subalit, hindi mawaglit sa loob ni Laika ang isiping nagdadrama lang ang ina nito dahil kapag hindi nakatingin si Liam ay matalim ang mga tinging ipinupukol nito sa kanya. Pwede bang iwanan mo muna kami, Laika? Gusto ko makausap ang anak ko na kaming dalawa lang, sabi ni Minerva. Nagtaka siya dahil malumanay na ito magsalita, hindi kagaya noong una silang nagkita. Sige po, madam, tugon niya. You should call her mommy. Asawa na kita, kaya mami mo na din siya, ani Liam. Napalunok siya nang makitang tumaas ang kilay ni Minerva at hindi ito umimik. Sige po, mami. Doon na lang po muna ako sa labas, paalam niya. Lumabas na siya at pumunta na lang muna ng terrace kung saan naroon si John. Kumusta na ba ang bagong Mrs. Fajardo, ha? Nakangiting tanong ni John. Ngumiti lang siya. Ayos lang naman. Mabuti naman at pumunta kayo dito. You know what? Tito Andrew suggested a church wedding. Church wedding? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yeah, church wedding. Ninyo. Ni Liam. Ngumiti si John at tila excited na itong sabihin. Hindi kasi nabanggit sa kanya iyon ni Liam. Hindi naman nabanggit sa akin ni Liam ang bagay na yan. Oh, sorry. Hindi pala ako dapat nagiging chismoso. I'm just excited. Nakangiting saan ni John. Pero ang totoo ay hindi na niya sasabihin pa ang mga pinagdadaanan niya kay Liam at maging sa paraang pagtrato nito sa kanya. Lumapit sa kanila si Susan at tinanong sila kung may gusto silang ipaluto para sa hapunan. Nay Susan, pwede ba akong tumulong sa kusina? Tanong niya. Siguro, sabihin mo sa akin kung ano ang mga paborito mong pagkain ni Liam. Gusto ko siyang ipagluto. Dugtong pa niya. Kung talagang hindi na siya makakaalis sa pudor ni Liam, ay susubukan na lang niyang maging mabuting asawa kahit pa ang turing nito sa kanya ay si Stephanie siya. Bahagyang napangiti si John. Go ahead, Laika. Panindigan mo na ang pagiging Mrs. Fajardo mo. Pagsapit ng hapunan ay nakaupo na sina Laika, Liam at John sa hapag habang hinihintay ang pamilya nito. Maya-maya lang ay nakita niyang pumasok na ang daddy nito sa dining area. Kasunod naman nito si Minerva at ang isang magandang dalaga na kahawig din ni Liam. Naisip agad niya na baka kapatid ito ni Liam. Mula kasi na ikasal sila ay hindi nagkukwento si Liam tungkol sa pamilya nito. Ni hindi din siya nagtatangkang kausapin ito ng mga personal na bagay dahil tanging tingin lang ang itinutugon nito sa kanya. Kaya mula noon ay hindi na siya nag-uusisa pa. Kagaya ni Minerva ay hindi din umingiti ang babaeng katabi nito. Ni hindi nga siya pinapansin nito. Umupo si Andrew. Nasa gawing kanan nito ang mag-ina niya, sa kaliwa naman sila ni Liam at sa kabila ni Liam ay si John. Hindi siya komportable na kaharap niya ang babaeng kanina pa siya iniirapan. Pero umaasa siyang kahit papaano ay mapapansin siya ng mga ito dahil sa niluto niya. Before we start with the appetizer, gusto ko lang magpasalamat sa pagpunta nyo. Lalong-lalo na sa iyo, John. Ani Andrew na umiwas ng tingin sa kanya na parang hindi siya nakikita. Hindi niya ito masisisi dahil marahil ang nilihim nilang kasal ang naging dahilan para atakihin ang asawa. Nag-umpisa nang mag-serve ng mga pagkain ng mga kasambahay. Bigla ay tila nakaramdam si Laika ng hiya sa niluto niyang isang putahe na ayon kay Susan ay paborito daw ni Liam. I feel sorry for Mom. Maybe if we have a church wedding and invite her, she would feel a little better. Mungkahi ni Liam. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan sa harapan mismo ng magulang. Umasim ang mukha ni Minerva sa nakita, samantalang umikot naman ang mga mata ng kanyang anak na dalaga. Yan mismo ang naisip ko, iho. Anang amang si Andrew. Let's set your church wedding soon. Dugtong pa nito. What? A wedding in public? Umalma si Minerva na tila hindi nagustuhan ang kanilang ideya. Tiningnan lang ito ni Andrew na tila may ibig ipahiwatig sa asawa. And maybe, Leia can help with her wedding dress. Tumingin si Liam sa kapatid.
Napainom si Leia ngunit hindi pa rin nagsasalita. Don't worry babe, my sister is quite stylist. You would have the best wedding gown. Nakangiting tumingin sa kanya si Liam. Ah, ganun ba? Tipid na napangiti siya. I could style her in the most expensive wedding gown but she would still look cheap. Diretsyong sabi nito na kumuha ng wine. Napalunok si Laika. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, nakakaintindi naman siya ng Ingles at sa pananalita nito, kagaya din ito ni Minerva na hindi siya gusto para kay Liam. Napailing lamang si Andrew samantalang si Liam ay sinita si Leia sa sinabi nito. Kaya naman napilitang ngumiti si Leia sa kanya. I'm sorry, but who am I to refuse my older brother's order? Parang gusto na niyang tumayo sa hapag, baka kasi hindi niya mapigil ang sarili at mapaiyak siya sa harapan ng mga ito. Maya-maya ay dumating si Susan at daladala nito ang pasta na niluto nila kanina. Napangiti si Liam nang buksan ni Susan ang paborito nitong pasta dish. Tila natakam siya sa sarili niyang putahe. Ito kasi ang madalas din niyang lutuin kapag may handaan sa kanila sa probinsya at palagi siyang pinupuri ng mga nakakatikim nito. Excited na kumuha si Liam at tinikman iyon. Hinihintay niya ang magiging reaksyon nito pero napalis ang kanyang ngiti nang makita niyang kumunot ang noo nito. Tila hindi nagustuhan ni Liam ang lasa. Manang Susan, ikaw ba nagluto nito? Tanong ni Liam. Nakita ni Laika ang pag-aalangan sa mukha ng ginang na tila may halong takot. Nag-alala siya pero kaysa mapagalitan si Susan ay aaminin na lang niya na siya nagluto. Ako nagluto niyan. Sabi kasi ni Nay Susan, paborito mo daw yan.